So ating pag-aaralan ay sa Romans chapter 3. Ito po yung dito tayo natapos na natin ang dalawang kabanata ng Romans. So darako tayo sa ikatlong kabanata. Ito pong mga kabanata na ito, actually mga chapters at verses sa Biblia, dinagdag lang yan. Parang artificial lang sa division na nilagay ng isang tao para madaling maalala yung mga talata na pinag-aaralan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan lagay yung buong talata. Pero kung minsan, yung kailang pagkakahati ay hindi nararapat. Tuloy-tuloy kasi yan. So ito yung katlong kabanata. Ito ay, siyempre, may kaugnayan sa pangalawa. Yung sa pangalawa, makita natin na napag-aralan natin sa harapan ng Diyos, ang mga hentil at mga Hudyo sa panahon na yon na ito'y sinusulat, pareho silang nagkasala sa harapan ng Diyos. Sabihin. Hindi sila, pare-pareho silang lumabag sa kanya-kanya mga kautusan. Alam natin, yung kautusan na binigay sa mga Gentiles ay naiba in the sense na yung mga Hudyo may nakasulat na kautusan. Yung mga Gentiles, wala silang nakasulat na kautusan. Pero pareho silang nagkasala. Sabihin, wala sa mga Gentiles na naging matuwid sa harapan ng Diyos at wala rin mga Hudyo na naging matuwid sa harapan ng Diyos. Absolutely, wala. Silang lahat ay nagkasala sa kani-kanyang mga kautusan. Ngayon, yung mga Hudyo, sapagkat sila ang bayan ng Diyos. Ang mga Gentiles, wala silang kaugnayan sa Diyos. Yung mga Hudyo, sila yung bayan ng Diyos. Sa kailang paningin, meron silang special relationship sa Diyos. At sila nahihigit sa mga Gentiles, sa galong paraan. Yung kaisipan na yon ay common sa mga Hudyo, katulad ni Jonah. Nangutusan siya ng Diyos na pumunta sa Nineveh, na siya capital ng Assyria, hindi siya pumunta. Dahil sabi niya, anong kinalaman mo sa mga Hintil? So para meron silang kaisipan na sila ay mas superior o higit sa mga Gentiles. So ito pong kaisipan na ito ay ina-anticipate ni Apostle Paul. Ito ang kagandahan ni Apostle Pablo, ang kanyang development ng kanyang sulat ay logical. Ina-anticipate niya yung mga katanungan na maaaring tanungin ng mga Hudyo. So ikaw isang Hudyo, at mababasa mo ang sulat ni Pablo, o kung ganoon pala, ano pa ang kahalagahan ko bilang Hudyo? Anong kahalagahan ko bilang tinuli kanya? Ito ang palaging inuulit. Alam natin nagsulat ito isang Hudyo. Ito po ay, itong unang pangusap na ito, at yung pangalang pangusap, pareho lang. Sabihin, ano ang advantage ng isang Hudyo sa mga Gentiles? Ano ang kahalagahan ng tinuli sa mga di tinuli, ganyan. Pero yung circumcision tumutukoy sa mga Hudyo. At yung prophet ng pakinabang, ganoon din yun. So mahilig sila sa paulit-ulit. Ang sabi ng tawag dyan, parallelism, ganyan. Pero sabi ni Pablo, much in every way. Sabihin, may advantage sa mga Hudyo sa mga Gentiles. Kahit sila ay naging, sabihin natin, naging katulad na makasalanan ng mga Gentiles, meron silang advantage yan. Chiefly because to them were committed the oracles of God. Ito ang dahilan bakit itong oracles of God, malalaman natin, ito yung Old Testament. Sa kanila binigay ang Old Testament. Later on, sa pag-develop ng Biblia, yung mga Roman Catholic Church, meron silang sariling version ng Biblia. Meron silang additional aklat sa Old Testament. Alam natin mali yan. Bakit? Pag tinignan natin ang Old Testament na ginagamit ng mga Hudyo, sapagkat sila pinagkatiwalaan ng mga oracles. Yung oracles yung pala yun. Galing, sinabi ganyan. Eh wala yung mga yun. Sabihin, hindi sila talaga kabahagi sa Biblia. So sa kanila pinagkatiwalaan yung oracles of God. So ang bansang Israel, ang maraming advantage sa kanila. Sila ay binigyan ng lupain ng Diyos. Pinalis yung mga hentil, nakatira sa lupain ng Canaan na ibinigay sa kanila. Dahil silang bayan ng Diyos. At ang pinakamahalaga,
sila pinagkatiwalaan ng mga oracles of God. Kaya, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng oracles. Ang ibig sabihin po, logion, para malapit sa logos, di ba? Ang logos, salita. Ang ibig sabihin ng logion, kanya, a word narrative statement. Denotes a divine response or utterance, an oracle. So ito yung mga salita ng Diyos. It is used of, letter A, the contents of the Mosaic Law. Yung pong unang limang aklat na Old Testament. Tapos pangalawa, all the written utterances of God through Old Testament writers. Kasama yung limang unang aklat, pati lahat na mga nakalagay sa Old Testament. Later on, sa ating yung salita ng Diyos sa panahon natin. Hebrews chapter 5 verse 12. O yung mga itinuturo ng mga tagapagturo ng Diyos. So, yung siya ng oracles, ito yung mga salita ng Diyos. In other words, so wala ang salita ng Diyos ay pinagkatiwala sa mga Diyos. Pero ito babalik sa kanila. Kasi alam nila ang salita ng Diyos. Alam nila ang kalooban ng Diyos. Sa panahon nila, alam nila. Dahil sa kanila pinagkatiwala ang lahat ng mga pahayag ng Diyos. So, sabihin, kahit sabihin po natin, o sabihin pa nila na yung mga Hudyo ay kapantela mga Gentiles, na pare-pareho silang walang na lumabag sa kanyang mga batas. Hindi pa rin maitatatawa na meron silang pakinabang bilang mga Hudyo. Sabi nga, binigyan sila ng lupain ng Diyos. At sa kanila binigay ang lahat ng pahayag ng Diyos sa mga Hudyo. Ito ibig sabihin, tandaan nyo yan, kahit sabi ni Apostle Paul, binigay sa kanila yung kautusan sa pamagitan ng mga anghel, kaya lang hindi nila tinupad. Pero ganun pa rin. Binigyan sila ng tatanggap nila yung kautusan sa pamagitan ng mga anghel kanya. Sa kanila binigay yun. Sa mga Gentiles, hindi naman binigay yun sa mga Gentiles, sa mga Hudyo lang. Kita natin. Problema. Yung mga Hudyo, di sila sumunod sa mismo pakayag na binigay ng Diyos. Ito yung problema sa kanila. Alam nila ang pahayag ng Diyos. Kaya sa kanila binigay. Kaya lang, hindi naman sila sumunod. Ganyan. So, ang pwedeng tanongin na mga Hudyo, ganyan. O isang pwedeng tanongin, for what if some did not believe? Ganyan. Sabihin, kung yung mga Hudyo, di mo sila nakasunod doon sa pahayag ng Diyos. Ibig sabihin, so walang pwedeng ginawa ng Diyos. Ganyan. Kasi yung mga binigyan niya ng pahayag, hindi mo sila sumunod. Ganyan. So yun ang tatanong. Yung kailang hindi pagsunod, will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Ganyan. Sabihin yung bang ibinigay na pahayag ng Diyos sa kanila at ang katapat ng Diyos na pinakita sa kanila ay walang halaga. Dahil hindi man lang sila sumunod. Ganyan. Indeed, let God be true, but every man a liar. As it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. So, ano ibig sabihin ni Apostle Paul? Ang kailang hindi pagiging tapat sa pahayag ng Diyos. Hindi sila naniwala sa ating Panginoon nung siya'y dumating. Kung sa kailang pahayag na pinagkatiwala ng Diyos, at doon ang pagdating ng ating Panginoon. Lahat ng mga hula sa pagdating ng Messiah o yung Kristo ay nandoon. Pero dumating ang ating Panginoon, hindi na tinanggap. Yan ang isang bagay na makikita natin sa kailang hindi pagiging tapat. Pero hindi sabihin na hindi naging naniwala ito, mga Hudyo na ito, na yung pangako ng Diyos ay hindi walang halaga kanya. Ang ibig lang sabihin na kailangan binig, hindi sila sumunod. Kaya hindi sila niligtas. Pero hindi ibig sabihin na yung iba ay hindi maliligtas yung sila sumunod. Ang may problema sila, hindi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay totoo. Totoong sinasabi niya. Ipinangako niya sa tagapagligtas. Galing sa kanila. So kung hindi sila sumunod, kanya. Pero yung susunod, maliligtas pa rin. So ang ibig sabihin, walang problema ang Diyos. Ang may problema sila. Kaya nga sabi ni Pablo, let God be true, but every man a liar. Yung mga Hudyong sinungaling, hindi siya sumunod eh. Pero ang Diyos hindi siya nagsisinungaling. Yung sinabi niya, ay totoo.
So, kaya lang, tandaan natin, palagi, kahit kailan, ang mga pangako ng Diyos ay may kondisyon. Sabi, darating ang aking tagapagligtas, sabi ng Panginoon ng Diyos, kailangan kayong sumunod, ganyan. Eh, yung mga Diyos yung sumunod, para sila maliligtas. Lahat ng mga pangako at utos ng Diyos na may pangako, palagi may kondisyon. Palagi gano'n, hindi, kahit sa pag-aral nating mabuti, kahit kailan, kahit anong panahon, lahat ng mga blessing ng Diyos, lahat ng pangako ng Diyos, may kondisyon. Kahit magsimula tayo sa pinakauna, kung yung kakainin yung halaman na yan, kanya. Lahat ng blessing nasa inyo. Eh, lumabag sila. So, nawala. Ganon din ang bansang Israel, nung sila papasok sa lupain ng Kanaan, meron din kondisyon, kanya. Pero kung kayo lumabag kanya, mawawala sa iyo lupain kanya. May kondisyon. So, ay pagdating ng ating Panginoon, ganon din. Ito ang tagapagligtas, may kondisyon kanya. Hindi siya sumunod. So, hindi ibig sabihin ng kalooban ng Diyos, walang halaga. Hindi. Kung kayo susunod, maliligtas ka pa rin kanya. In other words, yung mga Hudyo, sa kailang kautosan, kung sila'y nakasunod, 100%, kasi yun ang provision ng Old Testament. Ika'y magiging matuwid sa harapan ng Diyos kung susundin mo 100%, hindi ka magkakasala kahit minsan. Kaya wala nakasunod doon. Walang inariganap sa kanila. So, kung isang tao maniniwala sa Diyos at sa kanyang salita, yun ang kanyang pahayag. Ordos. Kapag siya ay nahatulan, you will be justified. Kaya ito sabi niya, that you may be justified in your words and may overcome in your joy. Hindi naman ng Diyos yun, ang tao. Pag siya'y sumunod sa pahayag ng Diyos kanya, kapag siya'y natulan, siya'y magiging matuwid sa harapan ng Diyos, siya'y maniligtas. Siya'y mga Hudyo, di nila ginawa yun. Hindi siya sumunod. So, paano sila maniligtas sa harapan ng Diyos? Ito ang irony sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, nasa kanilang pahayag ng Diyos. Pati na yung mga hula patungkol sa pagdating ng Mesaya. Kaya nung tanongin ni Herod sa mga eskriba, kung kaysa ipapanganak ang Mesaya, sabi na Bethlehem, Efrata. Nasa hula yun, sa Micah chapter 5. Alam nila yun. Pero ironically, nung dumating ang Panginoon, at tinupad niya lahat ng mga hula niya, hindi sila niwala. So, ibig sabihin, sino yung sinungaling? Yung mga Hudyo. Ang Diyos hindi. Pag sinabi ng Diyos, totoo yun. Kaya na, kung para ikaw ay maging ganap sa harapan ng Diyos, kailangan sumunod. Hindi ginawa ng mga Hudyo. Pero despite na ganoon, meron silang advantage sa mga ibang tao. Tulad ng nabasa kanina. Binigyan sila ng lupain at lahat ng biyaya ng Diyos. At sa pinagkatiwala ang mga pahayag ng Diyos kanya. Kaya lang, sila mismo din naniwala. Kaya sila ay naging katulad ng mga tsentas ng mga makasalanan sa paningin ng Diyos. Kanya. Ito makikita natin. But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? Is God that just who inflicts wrath? I speak as a man. Sabi niya, Apostle Paul. Certainly not. For then how will God judge the world? Yung sinasabi ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Nakita ng Diyos na pagiging makasalanan ng tao o kanyang pagiging righteous. Wala siyang pag-asa doon. Wala siyang paraan para makatakas siya doon sa kanyang sariling paraan. So, kailangan siyang iligtas ng Diyos. Yan ang makikita nating simpleng nangyari sa pagliligtas ng tao. Kaya lang ang isang baling kay Supa. At ito yung inuulit-ulit ni Pablo kahit sa Romans chapter 6. Kaya ganun pala kanya ang ating pagiging makasalanan. Ang siya nagiging dahilan para ipakita ng Diyos ang kanyang katwiran, eh di magkasala lang tayo kanya. Yun ang isang pilosopong kaisipan. Ito ang magiging dahilan ng papahayag ng katwiran ng Diyos. Ay ang pagiging magsalahan natin kanya. Hindi magkasala lang tayo kanya. Kaya ang ibig sabihin, bakit pag pinarusahan ka ng Diyos, pag nagkasala ka, ay naging hindi siya matuwid?
Siyempre, pareho lang po yan. Kapag kayo nagkasala, at binigay mo sa kanyang biyaya, kailangan mong tanggapin yung biyaya niyo para ikaw ay maligtas. Pag hindi mo tinanggap, kailangan kang parusahan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay matuwid. Kahit na gusto ka niya niligtas, kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya, hindi ka niya niligtas. Kaya kung hindi parurusahan ng Diyos, ang mga hindi matuwid, paano niya hatulan sa liputan? Ano kung maging basihan niya para mahatulan niya sa wala? Kumbaga, kung ikay nasa harapan ng isang judge, kanya, ang pagkasala, hindi ka niya pinarusahan. Ay, paano pa siya hahatol no? Di ba? Kaya nagkasala ka kaya hindi, walang kwento sa kanya, di ba? So, sinasabi ng Diyos, ni Apostle Paul, ang ating pagiging makasalanan na naging dahilan para ligtas tayo ng Diyos. Ito yun. Pero tandaan natin, sinabi ni Apostle Paul kanina, lahat ng biyaya ng Diyos may kondisyon. Kung susunod sa kondisyon ng Diyos, mapupunta sa iyo ang kanyang biyaya, kaligtasan. Pero kung hindi, ikaw ay parurusahan. Dahil kung hindi, paano niya hatulan ang isang libutan? Paano niya dadali sa impyerno hindi makasalanan? At dadali sa langit yung mga sumunod sa kanya? Hindi niya mahatulan ng isang libutan. Kung hindi ipatutupad ang kanyang katwiran. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, ibig sabihin, mga Hudyo, hindi pwedeng ipilit na hindi kayo mapaparusahan dahil hindi kayo sumunod. Napaparusahan kayo, tulad ng mga Gentiles. Dahil ang lahat, makikita natin, wala namang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan niya, kung kayo susunod o hindi. So, ito is nasa kaisipan ng mga Hudyo. Bakit na parurusahan ng Diyos? Kami ang bayan ng Diyos. Kahit kasi sila pang bayan ng Diyos, hindi naman sila sumunod. So, paano sila maliligtas? Yun sa Romans chapter 10. Ito ang sabi ni Apostle Paul tungkol sa mga Hudyo. Ang gusto ni Apostle Paul, katulad ng Diyos, sila ay maligtas. Ibig sabihin, hindi sila ligtas. Basahin natin. Mga kapatid, ang nais na aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila, yung mga Hudyo. Kapag sila ay mga ligtas, hindi sila ligtas. Sapagkat sila pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ay sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi na pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may ito sa sarili kanila, hindi sila nakasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya sila ay parurusahan ng Diyos. Dahil hindi sila napasakop doon sa katwiran ng Diyos. In other words, tayo makasalanan, totoo yun. Kailangan tayo pasakop sa katwiran ng Diyos para tayo maligtas. Hindi nila ginawa yun. So, ano gagawin ng Diyos? Kailangan silang parusahan. Otherwise, wala nang karapatan ng Diyos na umatol ng sino man ganyan. Number 7. For if the truth of God has increased through my life to His glory, why am I also still judged as a sinner? And why not say, let us do evil so that good may come? As we are slanderously reported, and as some affirm that we say, their condemnation is just. Ito ang dahil lagi sa mahirap intindi si Apostle Paul. Actually, siya po ay, ang kanya lahat na sinasabi niya, ay may logical. Ano bang ginagawa ni Apostle Paul? Ipinapaka niya yung Ebanghelyo. Sa mga Hudyo, ipinipilit nila yung Old Testament. So, sa kanila, si Pablo ay nangangarap ng sinungalingan. So, kailangan siyang parusahan, sabi ng mga Hudyo. Pero kung naisipan ng mga Hudyo na ang pagiging makasalanan natin ay nagiging dahilan para katwiran ng Diyos ay maibigay sa atin, bakit ako kanya nangatulan? Yun ang sinasabi niya, Apostle Paul. Kung ang kaisipan ng mga Hudyo, yung ating pagiging makasalanan ay dahilan para ang katwiran ng Diyos ay maibigay sa atin. Ako yung nagkakasala, kanya sa akin kasunungalingan. Eh, ibig sabihin, ito ay magbibigay lang ng biyaya ng Diyos. Bakit niyo kanya nangatulan? Sabi ni Apostle Paul. Kasi ang akusasyon nila kay Apostle Paul, siya ay nagtuturo ng kasinungalingan. Dahil yung mga Hudyo, first of all, hindi sila naniniwala na ating Panginoon ay nabuhay na maguli. In the first place, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Kristo.
Ayun ang ipinatunod ang kanyang pagiging Kristo, anak ng Diyos, ay napatunayan siya na buhay na maguli. Kaya nga, ayaw nilang ipangaral ng mga apostol, later ng mga Kristiyano, na si Kristo na buhay na maguli. So sa kanila, kasinungalingan, di totoo yung kanila. Pero kung kailan kaisipan, at tinasabi niya ang Apostle Paul, kanina, ang pagiging makasalanan natin ay nagtutulot ng katwiran ng Diyos. So sa aking pangangaral na kasinungalingan, ako'y nagkakasala kanya. So sa ganoon, lalo pang titigkad ang biyaya ng Diyos, bakit ako'y nahatulan ganyan? Anong ginagawa ko masama? Kung sa inyo kaisipan, ang kasalanan na nagbibigay ng dahilan para ng Diyos, ipakita niya kanyang biyaya kanya. Eh sa aking pagdadagdag ng aking kasalanan, lalo titigkad ang katwiran ng Diyos, kanyang biyaya ng Diyos. So bakit nagagalit sa akin? Sabi niya Apostle Paul. Sa pangangaral ko ng kasinungalingan, ganyan. So ito kaisipan ng maaaring isipin ng mga Hudyo. Habang nararagdagan ng kasalanan, lalo pang tumitikat ang pangailangan sa biyaya ng Diyos. Ganyan. So, may nagsisinungaling. Kaya, sa aking pangangaral, sinasabi yung kasinungalingan. Ganyan. So, marami akong kasalanan sapagkat ang hinangal ng kasinungalingan. Hindi mo maganda yung kanya dahil tumitikat ang biyaya ng Diyos sa akin. Bakit yung inaatulan sa parang ng ipagkayo kanya? Kaya sa inyo, ang aking ipagkayo kasi kasinungalingan. Yun ang sinasabi ng Apostle Paul. Wala akong kasalanan ganyan. Siya ay sa inyo kaisipan. The more na nagkakasala ka, the more na nangailangan tayo biyaya ng Diyos, lalo tumitigat ang biyaya ng Diyos. So, anong problema nung kanya? So, bakit pa nyo kinatulan at nagagalit kayo sa akin? Hindi kayo dapat magalit kanya. So, dahil sa kayo nagkaisipan. Bakit hindi na nyo sabihin na sa inyo kaisipan, gawa tayo ng masama upang nga mabuti dumating galing sa Diyos. Kaysa ako yung atulan, nagkakasala dahil sabi niyo, kailangan ng sinungalingan. Kaya kasi nagkaisipan ng mga Diyos. So, yun yung sinasabi. So, wala problema kung yung mga sinungalingan ganyan. Kasi yung sinasabi niyo, parang kanyang kaisipan ay ganito. Ba't di lang niyo sabihin sa akin ganyan? Gawa tayo ng masama upang mabuti dumating. So, ibig sabihin, kung ayon sa inyo kaisipan, ako wala problema. Dahil, ako'y nagkakasala kanya. Dahil niya, sabi niya, ako'y nagkasinungalingan. Yun ay isang argument ni Pablo laban sa mga Hudyo. Dahil sa kanila, nagsisinuwanan daw siya Apostle Paul. Kaya, dapat na kayong kanyang parusahan. Dahil in the first place, ang sinasabi niyo, hindi totoo. Na ako'y nagsasalita ng kasinungalingan. Dahil ang tinutuloy ang Apostle Paul ay katotohanan. Dito bumabalik si Apostle Paul laban sa mga Judaizers. Yung nagtuturo na kailangan pang idagdag ang kausan ni Moises sa Ebanghelyo para tayo maligtas. Kanya, kailangan na kayong parusahan kanya. Dahil sa inyo malik na isipan, sabi ni Apostle Paul. So, kayo dapat parusahan ng Diyos. Dahil unang-una, nagkakasala sila laban kay Apostle Paul, nagsisinahan siya ng kasinungalingan. Verse 9. Well then, are we better than they? For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. Sabihin, mas mabuti pa tayo sa kanila kanya. So, yung mga Hudyo ba, mas mabuti kaysa sa mga Hintil. Yun ang katanungan. Ang sabi ni Apostle Paul sa chapter 1, sa verse 16, for the gospel is the power of God to salvation to everyone, to the Jew first and also to the Greek or the Gentile. So, kung nangangailangan silang maligtas, so lahat nagkasala. By necessary inference, pagka ang Ebanghelyo o kapangyarihan ng Diyos ay kaligtas ng sino man, ang ibig siya, lahat ay nagkasala. Both Jews and the Gentiles. Yan ang sinasabi doon sa una pa lang. Dinidevelop na chapter 2, chapter 1, ng kasalanan ng mga Gentiles, chapter 2, kasalanan ng mga Hudyo, kanya. So, ibig sabihin, pero lang tayo kaya nasa ilalim ng pagkakasala. Yung mga Hudyo, kaya hindi yung mga Gentiles. Dahil yung mga Hudyo, hindi sila nakasunod sa requirements ng batas. Nagkasala sila. Kaya hindi yung mga Gentiles, pareho lang. Hindi rin sila nakasunod sa liwanag na ibinigay sa kanila ng Diyos.
So lahat kanya gano'n, lahat ay nagkasala, sabi ni Apostle Paul. Kaya lahat nga ay nasa ilalim ng kasalanan. So in the sense, na lahat ay nagkasala, kay Udyo at Gentile, pare-pare lang tayo. Hindi tayo mas mabuti kaysa sa kanila. O totoo nga, totoo niya, mas masawa pa yung mga Hudyo kaysa ng mga Gentiles. Dahil pinagkatiwalaan sila ng Diyos na mga bagay sapagkat silang bayan ng Diyos. Pero sa bandang ulit, kamukha lang sila ng mga Gentiles. So hindi tayo mas mabuti kaysa sa kanila kayo. Kasi lahat tayo ay nagkasala. Lahat ay hindi nakaabot sa kalalakihan ng Diyos. Yun tingnan ninyo. Kung makikita niyo yung discussion ni Apostle Paul, magaling siya magturo. Parang meron siyang thesis, may siyang thesis. Sa Romans chapter number 16, ang Ebanghelyo, ang kapangalan ng Diyos, ay kaliligtas na ba sumasampalataya, ulay sa mga Hudyo, ang ganyan sa mga Gentiles. Tapos pinatunayan niya yun. Tingnan nyo kanya, yung mga Gentiles, nagkasala sila. Hindi na tinanggap ang Diyos sa kanyang pagiging Diyos, kanya. Pinilitan ng kalalatian na walang kasiraan, na may kasiraan, kanya. At ito kanya kayo ng mga pagkakasala. Chapter 2, kanya, yung mga Hudyo, ganun din. Pero inaatunan nila yung mga Gentiles, pero ginagawa ng mga Gentiles, kanya. So ano konklusyon ni Apostle Paul? Huwag natin isipin kanya, kung tayo mga Hudyo, ay higit tayo sa mga Gentiles. Dahil lahat tayo nagkasala, kaya sabi niya, as it is written, so ito nasa Old Testament, there is none righteous, no, not one. Absolutely wala. Ang ibig sabihin ni Apostle Paul, wala naging matwid sa kanilang sariling pagsusumikap. Dahil lahat ay lumabag sa kanilang mga kautusan. Mga Hudyo, hindi mga Gentiles. There is none who understands. Walang sino magkaya nakakaunawa sa kalooban ng Diyos. Kaya mga Hudyo, ganoon din. Dahil kung naunawaan nila ang kalooban ng Diyos sa Old Testament, tatanggapin nila yung ating Panginoon. Ay kung naintindihan nila mga Gentiles, yung pinakita sa kanila ng Diyos, hindi sila sasamba ng mga Diyos ang ganyan. So walang sino magkaya nakakaunawa. Ito nga makikita natin difference ng alam at nakakaunawa. Alam nila yung butas. Alam nila yun, binigay ng Diyos eh. At sila yung expert sa batas na yun. Pero hindi nila naintindihan yung essence na batas nila. Yun ang makikita natin mamaya sa ating pag-aaral. There is none who seeks after God. Ito po yung magandang mabigat na pangungusap. Alam na doon ang kautusan ng Diyos. Bigay natin sa lima ng mga Hudyo. Bakit sinasabi ni Pablo, walang naghahanap sa Diyos? Kasi sa mga Gentiles, sa Hudyo, hindi nila hinahanap ang Diyos. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. So ito yung mga, sa Hudyo, sa mga Gentiles, pareho lang yun. Mga sino man kanya, ang naging matisarapan ng Diyos. Sa bahagi ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo, alam nila yung batas. Actually, may mga discussion ng mga Hudyo sa mga particular o details ng batas. Halimbawa, sa Deuteronomy chapter 25, nag-uusapan nila kung ano yung karamihan. Na magiging masya ng isang lalaki para hiwalay niya ang asawa niya babae. Pinag-aaral nila yung details kung ano yung karamihan na yun. So, sabihin sila yung pinag-aaral nila yung kautusan ng Moses. Meron silang accurate knowledge o understanding ng mga requirements ng alam nila yung dapat nilang gawin. Alam nila, tingnan niyo sa Matthew chapter 23. Ang sabi ng Panginoon, pag sila'y nakuhupo kanya sa upuan ni Moises, kasi pagka tinuturo nila yung kautusan ni Moises, yan niya. Sayin natin. Na magkagay nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga lagad na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseo sa nakulungan ni Moises kanya. In other words, pag tinuturo nila ang kautusan ni Moises. Lahat ka ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipagutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapot huwag kayong magsigawa na kanisunod sa kanilang magawa
sa pagkakaroon sila sa ginagawa, yung problema nila. Pero yung tinutuloy na tama. Yung tinutuloy, sumunod kayo niya dahil yun talaga ang kautsyon ng Diyos. So alam nila yun. Ano problema nila? Hindi nila makita yung tunay na kahalagaan ng mga bagay na pinag-uutos ng Diyos. Sa ating pag-aaral sa aklat ni Isaiah, kung naalala mo niyo, binigyan sila ng isang araw ng Diyos sila magpahinga. So ano ang tinitingnan nila? Ang mga bagay na hindi ko pwedeng gawin sa araw na yun. Yun ang nakikita nila. Kaya inahatulan nila ang Panginoon kung si naggamot ng isang lalaking naputol ng kamay. Hindi nila naintindihan kung bakit binigyan sila ng araw ng kapahingahan ng Diyos. Hindi para sila magpahinga. Para meron silang panahon na manalangin at bulay-bulay ang kautusan ng Diyos. Yun ang purpose nun. Hindi nila nakikita yun. Nakikita nila, bakit gumawa? Ang gagawin niya. Totoo yun. Alam nila ang mga bagay na hindi dapat gawin sa araw na yun. Pero hindi nila naintindihan yung kahalagaan ng kapahingahan na yun. Hindi nila naintindihan yun. Ibig sabihin, technically okay sila. Pero hindi nila nakikita yung tunay na kahalagaan na pinagagawa ng Diyos. Nakikita niya yung point niya, Pastor mo. Iba yung alam mo yung batas. Ay iba rin yung nalalaman mo kung anong kahalagaan ng batas na yun. Bisa dala mo yung batas. Pwede mo naintindihan yung kahalagahan ng batas. Yung sila kayo. Pagka gano'n. Eh lang alam natin yung batas. At alam din natin kung bakit ibinigay yung batas na yun. Halimbawa, sa mga batas natin, katawa-tawa eh. Nagawa siya ng batas kung ano, yung tawag doon, yung seatbelt. Kailangan kanya, yung mga jeep, may seatbelt. Huwag gagawin ng jeep yun. May seatbelt. Paglampas nung ano, alisin nila yung seatbelt. Di pa kalokohan lang yun? Eh, may batas ng seatbelt kanya. Oo, totoo yun. Eh, hindi nila maintindihan yung kahalaghaan ng batas na yun. Kaya pag taglampas ng polis, taggal yung seatbelt. Ganun ang mga Diyo. Alam nila yung gagawin nila, pero hindi nila alam yung kahalagahan, bakit sila inutusan ng Diyos ng gano'n, na bagay na kailang ginagawa. Pwede rin mangyari sa atin yan. Technically, tama ginagawa natin. Pwede natin nakikita yung kahalagahan na yung pinag-uutos ng Diyos sa atin. At kailangan pareho yun. So yun ang problema ng mga Hudyo. Kaya hindi sila naging matwid sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga nakikita, kaya sabi ng Panginoon, yung nakikita, ginagawa nyo kanya. Pero mas mahalagang bahagi ng batas, hindi yung ginagawa kanya. So yun po makikita natin sa mga Hudyo. So hindi nila naunawaan na yung sistema ng kautusan ni Moises ay pansamantala lang. Hindi ito talagang kautusan ng Diyos. Ito'y papunta sa ating Panginoon. Dito sa Galatians, chapter 3, si Pablo na nagsulat ito, mga kapatid. Yung kautusan ni Moises, pansamantala lang. Dinagdag lang yun eh. Ito yung sinasabi, dinagdag lang. Ito yung dinagdag ng Diyos sa plano niya. Bakit? Para yung kanyang bayan ay maunawaan nila ang kasalanan kanya. Kung sila yung maging banal. So, sa mga kung dinagdag lamang, ito yung mayroong katapusan kanya. Galatians 3:9, tumasahin natin. Ano ang kahulugan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsasalangsa hanggang sa pamarito ang binig na siyang pinangakuan at ito yung sa pamagitan ng kaya sa kamay ng isang tagapamagitan. Basically, ang batas na binigay ng Diyos ay para makita ng mga Hudyo kung ano yung kasalanan. Kasi ang sitwasyon ng panahon na yun, nung ibigay ko sa ng Diyos sa bansang Israel, ang isang libutan, hindi na nila alam kung anong kasalanan. Para sa panahon natin ngayon. Yung mga tao, hindi na nila alam kung ano talaga yung masama. Di ba? Tingnan yung kapaligiran natin, di ba? Once upon a time, yung mga alanganing mga tao, once upon a time, hindi tinatanggap yan. Kinamumuhin sila. Eh ngayon, tinatanggap, dumadami sila. Sumisikat sila, ibig sabihin, hindi natin tinitignan sila nagkakasala.
Gayon ang sitwasyon ng ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan para kanyang bayan ay maging iba. Ito'y bayan na lumalakad at nalalaman kung ano yung kasalanan kanya. Dito sa Romans chapter 7, verse 7, ito'y paniwalang ni Apostle Paul. Ano ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag na ako mangyari. Datapot hindi ko siya nakilalang kasalanan, kundi siya pamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko siya nakilalang kasakiman, kundi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakit. So ito yung pansamantala lang sila hanggang dumating ang ating Panginoon na siyang tunay ng tagapagligtas. So sa kanilang pag-iisip, ang Judaism o kautusan ni Moises, ang permanenteng kautusan ng Diyos. At sila'y palaging magiging bayan ng Diyos. Kaya nga, kanilang kaisipan, higit kami sa mga impil. Kapag kami bayan ng Diyos, ang problema, hindi sila ang permanenteng bayan ng Diyos. Sa Mateo chapter 21, verse 43, aalisin ng kaharian sa bansang Israel at ibibigay sa bayan kanya na magkakaroon ng bunga nito. Kanya niyo, yung bayan na magiging banal sa harapan ng Diyos. Ipasahin natin sa Mateo chapter 21, verse 43. Inilipat kanya ang kaharian. Ito sabi ng Panginoon. Ito sumasabasa natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga niyo. Ito ay ng Panginoon. So, ibig sabihin, yun ang problema ng mga Diyos. Pero sa kanilang kaisipan na gano'n, hindi sila naging matwid sa harapan ng Diyos. Kahit sa Kanya. Wala silang pakinabang, sabi. Wala silang pakinabang, sabi ni Apostle Paul. Kahit isa sa kanila, walang pakinabang. Tingnan nyo, ang ating Panginoon sa Kristo. Ano ang tingin niya sa mga Hudyo? Dito sa Matthew 15 verse 30, sabi na kanya mga hindi mo ba alam kanya? Dahil sa sinabi, naghahat ng mga escribe at mga pariseo. Ang sagot ng Panginoon, but he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Yung sabi, kahit sino, let them alone. They are blind leaders of the blind. Dito yung kautusan, meron silang magandang alawan, hindi nila naintindihan. So in essence, sila nagiging bulag. And if the blind leads the blind, both will fall into it. Siyempre, kung yung nagkakaisa, hindi niya lang ginagawa, saan kayo pupunta? Kayo mapapahama. Kaya itong sitwasyon na ito, totoo sa panahon ng ating Panginoon, totoo pa rin ngayon. Yung mga religious leaders ng ating panahon, hindi nila alam ginagawa nila. Hindi nila naintindihan ang kautusan ng Diyos, ang Ebanghelyo. So ano mangyayari sa mga sumusunod sa kanila? Mapapahawak sila kanya. So Luke chapter 11 verse 42, woe to you lawyers. So sila yung nakakaalam ng kautusan. So yung mga lawyers, sa panahon ng ating Panginoon, at yung mga lawyers sa panahon natin ngayon, siguro pareho wala. For you have taken away the key of knowledge. So may susi ka niya para maunawaan yung inyong kaalaman. You did not enter in yourselves, and those who were entering in you hindered kanya. So ano sabi ng Panginoon? Nilis sa kanya susi ng kaalaman. In other words, meron kayong kaalaman, pero hindi naintindihan. Ano yung sa pag-aaral sa Biblia, merong susi kung minsan. Halimbawa, sa panatay, nag-struggle ako sa pagkakaiba ng Espiritu at kaluluwa. Mahabang panahon, hindi ko naintindihan yun. Pero nakita ko yung susi, nung nakikinig ako kay Brother Ron Halbrook, sabi niya, ang kaluluwa ay isang salita na nagpapakilala ng buhay. So namang may buhay ay kaluluwa at may kaluluwa ay kanya. So ang espiritu ay buhay. Ang tao, tayo po ang espiritu actually. Tayo espiritu na nakatira sa ating katawan. At ang ating kaluluwa ang nagbibigay sa atin ng physical na buhay. So tayo espiritu na yun. So pag umalis ang espiritu, siyempre mamatay na yung katawan natin. Wala na yung tao nakatira doon. So nakita natin ng espiritu may buhay. Hindi siya namamatay. Kahit yung mga namatay na mga tao, buhay pa rin sila. Sila yung mga espiritu sa Hades.
Pero wala silang katawan. Pero sila buhay. Kaya kung minsan ang Espiritu, tinatawag na kaluluwa. So yun ang susi kanya. Eh kayo nga inalis yung susi. Kaya hindi nyo naintindihan ang inyong nalalaman ngayon. Ito mag-ingat tayo sa nalalaman at naunawaan, magkaiba sila. Maaaring meron tayong kaalaman, pero di mo siya naintindihan. Kaya yung mga nag-aaral, lalo na po yung mga technical na trabaho, kung ikaw isang engineer, una yung nalaan namin yung presyo yung engineering, hindi mo alam gawin, ano klaseng engineer ka? Nakikita mo lang naintindihan mo yung nalala pag gagawin mo na. Hindi ba, nagagawin mo na eh. Kaya kung minsan nasisira ko lang sa YouTube, paano ba yan? Di mo maalam kung paano in-explain yung ano. So kahit anong memorize sa sinasabi sa YouTube, hindi mo pa rin magagawa, hindi mo naintindihan. So sabi nila, inalis yung kanyang susi kanya ng kaalaman. Yun ang problema ng mga Hudyo. Alam nila, ang bawat detalye ng kung kung inalis nila yung susi para maunawaan nila kung ano talagang kahalagaan ng mga bagay na alam nila. So dito po tayo magtatapos sa ating pag-aaral, mapasok tayo. Susunod lang po lahat sa susunod na linggo. So magiging tayo makikita kung ka-interesting si Apostle Paul. Kailangan mong alisin ang iyong kaisipan sa sinasabi niya para maintindihan natin kung ano sinasabi. Kasi hindi natin maintindihan. Kung tayo ay magsusumika sa ating pag namalaman natin at maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Ibigay na po natin kay Brother Macho ang pauna sa pagpapaawit tulad po ng nasa schedule po natin.